Ayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. So, komentaryohan lang po natin itong mga salot sa lipunang ito, mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga anak ni Satanas, mga demonyo, mga congressman na nanungkulan sa gobyernong ito na walang ibang ginawa kundi kunin ang pera ng bayan, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Habang tayo ay naghihirap sa ating mga buhay, sila naman nagpipesta sa pera ng bayan, mga kababayan. Pakinggan lang po muna natin itong favorite song ng kagalang-galang na presidente, mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 bangag. Yan po ang favorite song ng kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So, komentaryohan lang po natin itong kay Saldico, mga kababayan, na bagong labas niya na video na di umano part 6 ng kanyang expose regarding sa mga ginagawa ng mga salot sa lipunan ito, mga kababayan. Na walang iba kung hindi sila BBM at ang pamilya nito, mga kababayan. Pakinggan lang po natin ang kanyang report doon sa kanyang Facebook, mga kababayan. Sarili niya pong Facebook ito. Pakinggan po natin, mga kababayan. Sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at Nandiyo ba, mga kababayan? Martin Araneta. At tinawagan siya ni Lisa Araneta Marcos. Magkapatid yan, mga kababayan. ipinapatigil ang investigasyon. Sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Ito, mga kababayan, si Saldico, hindi ko kami naniniwala dito, ako, na walang tinatanggap ito. Kalokohan po ito, mga kababayan. Hindi po ito. Ang inaano nila ngayon, ito daw, DDS daw ito. Hindi po. Kalaban po itong mortal ng mga Duterte, mga kababayan. At kalaban yan ng mga vlogger ng mga Duterte, mga kababayan. Kasi nga po, alam naman po natin kung sino ang nagpondo doon sa mga troll farm ni BBM. Diba po? Alam naman natin lahat na galing din sa pera ng bayan yan. Nabalitaan nyo na ba yung nawalang pera doon sa pambayad mismo di umano sa mga vlogger na sa PCO na 50 million na nawawalang pera doon, mga kababayan, na pambayad sa PCO ng mga vlogger? Sino kaya nagnakaw doon, mga kababayan? Ito si Saldico, pinapalabas ngayon, lalong-lalo na ni Sandro, na DDS daw ito. Hindi po yan DDS, mga kababayan. Kasi mortal pong kaaway nila. Sara Duterte yan at Pangulong Duterte. At tandaan po ninyo, ang sinakyan nitong eroplano ni Pangulong Duterte papuntang Dahig, ay sa kanya po yun. Mga kababayan. At sana, ibulgar niya kung sino ba talaga ang nagpadala doon kay Pangulong Duterte doon sa Dahig. Diba po, mga kababayan? Tuloy lang natin si Saldico, mga kababayan. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para
Isipin mo naman mga kabayan, ayaw talaga nila ng manok. Gusto nila baboy talaga. Bakit ko nasabi yung manok mga kabayan? Kasi million lang ang manok. Ang baboy, billion po. Isipin mo, lahat ng smuggler ng bigas, importer ng bigas, hawak ni Lisa Marcos. Mga kabayan. At ang may hawak ng importer ng sibuyas, kapatid ng ating First Lady, Martin Araneta. Kontrolado nila lahat ng sangay ng gobyerno, mga kababayan. Anyet, hahayaan pa natin manunungkulan sila dyan sa palasyo. Maawa na po kayo sa bayan natin. Inubusan nila ang pera ng bayan habang tayo tumataas ang bilihin dahil sa kagagawan nila. Mga kababayan. Ituloy lang natin si saldo ko, mga kababayan. Makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatanda ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya kung natatandaan niyo po, si Aimee Marcos nagsalita din po tungkol dyan regarding sa mga smuggler dyan sa Department of Agriculture. At sinabi mismo sa banggitin niya na kung sino, kilala naman daw ng presidente kung sino yung mga smuggler dyan. Bakit hindi man lang nasabi ni BBM? Wala talagang malasakit si BBM sa taong bayan, mga kababayan. Binanggit na po ito ni Aimee Marcos nung araw pa, bago pa mag-eleksyon. Bago pa tumaas ang bigas, mga kababayan, binanggit na po ito ni Aimee Marcos. Ituloy lang po na Walang ko, mga kababayan. Natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula ng tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo nung sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbuwis sa bigas. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Bakit? Kasi nga po, kontrolado nila lahat ang ahensya ng gobyerno.
Makosto man, Department of Agriculture man, at tandaan po natin, una pong naging secretary ng Department of Agriculture ay walang iba kung ang ating kagalang-galang na presidente. Kung natatandaan po nyo, doon po natanggal si Vic Rodriguez dahil po sa kaso ng mag-import ng asukal, mga kababayan. Kasi may order ang ating magaling na presidente na bawal na mag-import. Ngayon, may lumabas ngayon na import permit, tinanggihan ngayon ni Vic Rodriguez. Yung pala, ang may hawak, ang pamilyang Araneta. Yun ang pagkadahilan ng pagkasibak ni Vic Rodriguez. Yun, mga kababayan. Ngayon, ang iniisip nila ngayon, kaya nga, talagang ayaw talaga nila ng manok. Gusto talaga baboy, mga kababayan. Gusto nila, ayaw nila ng milyon-milyon. Gusto nila, bilyon-bilyon na. Galing sa ama, sa asawa, at sa anak. Pamilya po ito ng mga kawatan sa gobyernong ito, di umano ayon kay Saldico. At mga lulong sa droga, ayon mismo kay Aimee Marcos, di umano, mga kababayan. Yon ang nakakalungkot dito. Napayag pa rin ang mga dilawan, tae, at yellow pink at makakaliwang grupo na akbayan, bayan muna, makabayan black puno, na akala mo'y ginagamit lang ang pera ng bayan para sa kanilang organisasyon. Yon ang nakakalungkot, mga kababayan. Di bali nang si BBM ang umupo na inaakusahan na naglustay ng pera ng bayan na bilyong-bilyong piso at inaakusahan di umano ng kanyang kapatid na si Aimee Marcos na lulong sa droga ang pamilyang ito, mga kababayan. Ngayon, ang gusto ng mga dilawang tae at loyalistang tanga, sila pa rin ang mamumuno sa atin. Wag lang si BP Sara. Ang tanong, bakit kaya ayaw nila kay BP Sara, mga kababayan? Dahil ba, pag si BP Sara ang umupo, mauubos na ulit sila, mga kababayan? Yan ang nakakalungkot dito, mga kababayan. Payag sila na ang mamuno sa atin, inaakusahan di umano ng pagnanakaw ng pera ng bayan na bilyong-bilyong piso at inaakusahan di umano ng kapatid na si Aimee Marcos na lulong sa droga, mga kababayan, ang pamilyang ito. Ngayon, simula sa ama, asawa hanggang anak, inaakusahan di umano ni Saldico ng nagnakaw ng bilyong-bilyong pera sa ating bayan. And yet, payag sila na sila ang uupo. Sila pa rin ang uupo ayon mismo sa mga dilawan, loyalistang tanga. Yan ang gusto nilang mangyari na si BBM pa rin daw ang uupo, wag lang si BP Sara. At may balita ako, bagay, malapit-lapit na ito si BP Sara ang umupo. Palingin ko, bago magpasko, may bago na tayong presidente, mga kababayan. Kaya BP Sara, ingat-ingat ka sa mga galawan mo. Baka biglang bumaliktad ditong si Martin Romualdez kasi di umano kinasuhan na. Kaya lang, hindi pa nila alam kung ano ikakaso. Kasi baka pag once na kinasuhan ito ng plunder, malamang baka magkakampi na ito si Saldico at saka si Romualdez. At tuloy ang ilalaglag si BBM, mga kababayan. Yan sana ang hintayin natin na mangyari. Pero hindi natin kakampihan si Saldico. Hindi rin tayo papayag na hindi siya makasuhan at makulong. Kasi siya lahat ang may gawa nito. Bakit siya sumunod sa utos ng mali? Yun po, mga kababayan. Hindi po yan DDS si, ang sabi ni Sandro, DDS daw yan si Saldico. Kalukuhan po yan. Kung paano niya banatan ang mga Duterte nung araw. At tandaan po natin, sana may alam din siya kung paano napadala si Pangulong Duterte sa Netherlands, mga kababayan. Kasi eroplano niya po ang ginamit doon, mga kababayan. Malamang alam niya rin po ang plano nila. Sana sa mga susunod na araw, mabanggit ni Pangulong Duterte, ni Saldico ito, mga kababayan, tungkol sa pangyayari kay Pangulong Duterte. Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Nagbabalik ako ulit si Deo Durano TV 2.0.
So don't forget po to like, subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. At my Facebook, Bing Durano, Facebook page po yan mga kababayan. Paki-like naman po, share and subscribe. Marami pong salamat.